mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Sabado. Pinalaya na ng pulisya ang 4 na umano'y staff ni Senador Antonio Trillanes na dinampot matapos ang interfaith rally kagabi sa Makati City. Nagpapatrol, Jam Alindogan. 2 oras din nanatili sa presinto ang 4 na staff ni Senator Antonio Trillanes na hinuli ng mga pulis kagabi matapos nilang lumahok sa interfaith rally sa Makati. At dahil wala namang may isa pang kaso laban sa kanila, sinalaya na rin sila. Ganito rin ang nangyari sa kanila noong pangunahan ng kanilang pinaglilingkurang senador ang Manila Peninsula Siege. Hinuli pero pinakawalan din. This government is paranoid because it feels that it cannot no longer govern properly. It has lost its credibility among the people, and therefore it behaves this way. And it sees enemies out of everyone who exercises his or her constitutional rights. Ganun pa man, pinaninindigan ni NCRPO Chief Gary Barrias na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. We received reports so much earlier than that there was an L300 van. The complaint was that they were introducing themselves as military personnel in active duty, and they were harassing rally participants. Pauwi na mga tauhan ni Trillanes mula sa rally kagabi nang sitahin sila ng 4 na pulis na nagpapakilalang miyembro ng Traffic Management Group. Bukod sa mga taga-TMG, may dumating pa raw na 7 armadong sibilyan at isang team na ka-uniforme ng SWAT na pursahang nagdala sa kanila umano sa Southern Police District. Ang pagkakalam namin, hindi naman mga taga-SPD, hindi mga pulis yung humuli posibleng ang dudangan nila mga ISAF. Jam Alindogan, Patrol ng Pilipino. Sa kabuuan, matiwasay na nairaos ang interfaith rally sa Makati kagabi. Kaya naman ang PNP todo ang pasasalamat sa kooperasyon ni Makati Mayor Jejo Marbinay na una nang nakipagkasundo ng lalaki sa Makati Police. Senyales naman daw ng bumuhos na suporta sa protesta na dapat nang mabahala ang administrasyon. Nagpapatrol, Israel Malasa. Katakot-takot na traffic at bunton ng basura ang naiwan ng interfaith rally sa Makati kagabi. Pero kaninang umaga, mabilis ang naging paglilinis ng mga basura at balik na sa normal ang daloy ng trapiko sa pangunahing business district ng bansa. Ang prayer rally kahapon ay sinasabing isa sa pinakamalaking pagkilos laban sa Administrasyong Arroyo. Sa pagtataya ng mga organizer, umabot sa 50 hanggang 80,000 ang lumahok dito. Mapaya pa rin itong nagtapos. Nanumbalik na yung concern ng kabataan. Maraming empleyadong nang nagsibaba sa trabaho, maraming estudyante, napakaraming estudyante. Kami po ay nagpapasalamat sa mga rally organizers, kay Mayor Binay, sa mga bishop. Mga negosyante, estudyante at mga religious group ang karamihan sa mga dumalo sa rally. Kaya sa pagtataya ng political analyst na si Professor Ed Naco, isang nakakainig na mensahe ang ipinapaabot nito sa gobyerno. It's really a wake-up call for our government to seriously address corruption. Sa kabila naman ng tahimik na pagtatapos sa rally, hindi kinatuwa ng mga kaalyado ng Pangulo ang pagdalo ni na dating Pangulong Aquino at Estrada. Especially nung nakita nila yung dating Pangulong Erap na umakyat sa entablado, sinabi nila mag-uwian na raw sila dahil ang alam nila, this is supposed to be a prayer rally. Yun pala, prayer rally with a vested political interest at the tail end of the rally. Banta naman ng mga protest organizer, mauulit pa ang malaki ang pagkilos hanggat di raw nalalaman ng bayan ang totoo sa manumalyang ZDE-NBN deal. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino. At yan ang TV Patrol World. Hatid namin ang mga balitang kailangan yung malaman ngayong Sabado. Dahil kung nasa ang balita, naroon kami. Maraming salamat at Pilipinas, umasenso ka.